Holy Spirit. We want more of you. We want more of you. Hallelujah. Hallelujah. Wala kaming ibang nais na parangalan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Sapagkat you deserve the highest worship, Lord. You deserve the highest glory, the highest honor, Panginoon. God, salamat po sa umagang ito. Salamat sapagkat tinipon-tipon niyo po kami muli, Panginoon. God, ipaalala mo po sa aming mga kapatiran na wala pa po dito, ang araw na ito ay napakahalaga sa iyo, Panginoon. Ang Sabbath day, Panginoon, ay ipaalala mo sa kanila, Lord God, na i-honor po nila ito, Lord God, in Jesus' name. God, right now, sama-sama po namin itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Lord God. Lord, patawarin niyo po ang bansang ito, Panginoon. Patawarin niyo po sa iba't ibang uri ng kasalanan, Panginoon. Lalo na po sa corruption, Lord God. Greediness ng tao, Panginoon. Lord, ang iba po nagpapayaman, Panginoon, sa kabanang yaman. Ngunit, Lord God, ang mga nakakaawang, mabababang tao, Panginoon, ay patuloy pong nakakaranas ng kahirapan, Panginoon. God, tulungan niyo po na ang bansang ito ay magkaroon po ng pag-ibig sa isa't isa, Lord God, in Jesus' name. Unity, Panginoon, para po magkaisa, Father God, na may ipaangat, Panginoon, ang bansang ito, Lord God, in Jesus' name. I-bless niyo po ang buhay, Panginoon, ng aming mahal na Presidente. Ganon din po ang lahat po na nanungkulan mula po sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas, Panginoon. Kayo po magpala sa kanilang buhay, Lord God, in Jesus' name. Inaalala din po namin, Lord God, ang lahat po ng mga churches, Father God, na nagdadaos ngayon, Panginoon, ng Sunday service, Father God. We claim it, Lord God, na victorious ang lahat po ng gawain, Lord God, in Jesus' name. Lalo higit sa lahat, sa River of God, Revival Church, Marilao, Panginoon. Ganon din po sa Greenfords mamayang hapon. At the same time, Panginoon, ang aming San Isidro, Lord God, na nagdadaos, Panginoon, ang Christmas party doon, Lord God. Lord, kiniklaim na po namin, Ama, na katagumpayan sa gawain doon, Panginoon. In Jesus' name, bless niyo po ang aming mga pastors, Lord God. Mula kay Pastor LD, Pastor Bernard, Pastor Michelle, Panginoon, at ang lahat po ng mga servant mo, Lord God. At ganoon din po ang mga aaten, Lord God, in Jesus' name. Right now, Ama, tinataas ko naman po sa iyo, Panginoon, ang aming music ministry, Lord God. Lord, pagpalain niyo po ng double portion of anointing, Ama, ang bawat isa, Lord God. Walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang, Panginoon. At ganoon din po, Lord God, maabot po namin ang pinaka banal-banalan mong trono, Panginoon. Marinig mo po ang aming mga tinig, Panginoon, na naghahandog ng mga awitin sa iyo, Lord God, in Jesus' name. Ganon din po ang aming Brother Mike, Father God, pagpalain mo po siya ng double portion of anointing, Lord God, na nagmumula sa iyo. Knowledge and wisdom, Lord God, in Jesus' name. Lord, sa kanyang pagpapahayag, Panginoon, mamaya, Lord God, kayo ang kumilos sa kanyang buhay, Lord God. Hallelujah. Salamat po na marami, Ama. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ready na po ba tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Amen! Iba po pagkasama natin ang Panginoon, ano po yung experience natin sa Lord? Di ba para po tayo nasa langit, pagka nararanasan po natin yung presensya ng ating pong Panginoon. So, sa umagang ito, pupunta ulit tayo sa presensya ng Diyos at mararanasan
dakilain, wala na sa'yong maihahampi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw na ang purihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahampi. Ang awit ko'y iyong dinggin. Nakita ang aking
sitwasyon ng aming buhay, Panginoong Jesus. Naroon ka, Father God, Lord. Lagi kang naroon, dakilang Diyos, Ama. Hallelujah, hallelujah. Let us continue to worship the living God sa magang ito. Ang Diyos na tangi at tunay na Diyos, walang ibang Diyos na hindi sa ating Panginoong Jesus. Ang ating Diyos na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan nating lahat. Hallelujah. Hallelujah. Isunod. Isunod. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang kakulang. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba.
tagumpay malay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, let us worship the living God. Ang Diyos noon, ngayon, at magpapahayag. There's nothing to worry. Lay your fears upon the throne of living God. Let the peace of God, let the peace of God be upon each and every one of us this morning, O Lord. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, alam mo lahat ng laman ng puso namin, Panginoon Jesus. Every worries, every pain, every anxieties, O God. Maring may depression, O God. And maybe, Panginoon Jesus, may mga sakit at karamdaman, O Diyos, na sa umagang ito hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling. Mga problema na hindi nasusolusyonan, dakilang Diyos. Lord, but you are God, Panginoon. You are God, Panginoon Jesus. And we declare it today, Panginoon Jesus, that you are the one true God at ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Moses, O God. Ikaw ang Diyos ni David. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon Jesus. Kung naging tapat ka man sa kanila noon, tapat ka pa rin, Panginoon, sa panahon namin ngayon. Lord, Panginoon, whatever, Panginoon Jesus, in these last days, Panginoon, help us and teach us to be faithful, Panginoon Jesus, and run, Panginoon, towards the race, Father God, Lord, that you have set upon us, O God, that each and every one, Panginoon Jesus, makarating kami, Panginoon Jesus, sa finish line na kasama ka po namin, lahat ng mga mahal namin sa buhay, O Diyos. salita po ng ating Panginoon. So, ang salita po ng ating Panginoon ay mula po sa aklat ng Sister Risa, John 3:30. So, ang sabi po rito,
He must increase, but I must decrease. Sa Tagalog po, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Manatili po tayong nakatayo at tayo po'y manalangin. Panginoon, once again, we give you praise, we give you thanks for this wonderful day that you have given to each and every one of us, Lord God. Ano man pong ginagawa namin sa bahay, ito po'y aming iniwan. Ano may labahin, Lord God, plansyahin, o ano man pong klase ng trabaho. Ito po'y aming iniwan, Lord God, upang magpuri, magpasalamat sa inyo, Lord God, at saliksikin ang inyong mga salita upang ito'y tumimo sa aming mga puso isipan. Nawa po'y sa umaga pong ito, hiningi po namin ang inyong banal na espiritu upang na po kayo sa aming harapan at ma-deliver ko po ito sa aking mga kapatiran at maunawaan po namin ito. Muli po tinataas at dinadalangin po namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayong magsipo. God is good and all the time. Maaari po ba natin sabihin sa ating mga katabi na maligayang Pasko? Amen. Sa umaga pong ito, mapapansin niyo po itong ating Bible verse. Madalas po itong binabanggit ni Pastor Fernand po. So, kahit mapa-men's prayer and discipleship, mapa-anong gathering po, lagi po niyang binabanggit itong salita na to. So, nung kinausap po ako ni Pastora LB, sabi niya, Brother Mike, magkakaroon kami ng Christmas party sa Sitio Suha at Gumao. Pwede bang ikaw ang tumayo ulit sa Holy Hills? So, sinasabi pa lang po niya ngayon, ito na po kagad yung binigay ni Lord. Nag-uusap pa lang po kami kaya sabi ko, sige po Pastora, for God's glory, gagawin ko po ito, hindi po para sa inyo, but sa ating pong Panginoon. Amen po. So, ang title po ng aking ibababangin ay napakasimple lang po. Reminders po ito para sa ating lahat. Reminders lang po. So, ang aking title po sa umagang ito ay Christmas, pero ang Christmas po ay gagawin po nating Christ Mass. So, ano po? Di ba po dapat naman talaga, dapat po sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, sabi ko nga po kanina, sabi po sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Dapat siyang maitaas at ako na maibaba. So, babasahin ko po ito para hindi po ako maligaw. Sabi po, o kaya naman, kinakailangan siya ay maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa. Isang sipi po ito mula sa aklat po ni John the Baptist o Juan Bautista na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at pagkilala na si Jesus ang dapat bigyang diin at hindi siya. Ipinapahiwatig nito na dapat bigyang daan ang pag-angat mula sa langit ng ating Panginoong Hesukristo at pagbaba o pagliit ng sarili para kay Jesus. Tatandaan po, ito po yung time na hinawi o inihanda na ni John the Baptist po yung dadaanan o yung pupuntahan po ng ating Panginoon. Dito po nagsimula yung CP ngayon o yung salita po na binitawan niya at ito po yung ating pagsasalungan ngayong umaga. So, ang pagkukwento o paghahayag ni Juan na hindi siya ang Mesaya, kahit siya ang nauna, ay sumisimbolo po ng kanyang pagpapakumbaba dahil ang tunay na Mesaya o tagapagligtas ay si Kristo. Simula pa lang ng kanyang pagkapanganak. At speaking of pagkapanganak, ibang-iba po ang ating kwento. Sa atin po, meron pong pinanganak sa private hospital, meron naman po sa public hospital. Ako po, katulad ko po, yung panahon po namin, sa bahay lang po, kamadro na lang, hilot. O kaya naman po,
sa center. Di ba po, nakakaranas po, lalo po mga kananayan natin, alam po nila yung aking tinutukoy. Pero meron po isang kamangha-mangha na kwento po, na totoo, true to life, syempre po, nasa sabsaban po ipinanganak. Na po natin itong kwento na to, walang iba po kundi ang ating Panginoon Kristo. Imagine lang po natin, kasi po yung nakikita po natin, nakikita natin sa YouTube, yung pinapalabas, o kaya po sa illustration, sa mga drawing, ang ganda po ng pagkakayari ng sabsaban. Napakaganda po. Pero po sa tunay na buhay o pangyayari, sinaliksik ko po at ako po ay nag-ismaya. Kasi noong panahon po ng ating Panginoon Kristo, napakaganda po ng tahanan nila. Isa po walang nagpatuloy kay Mary at Joseph upang panganak ng ating Panginoon Kristo. Biruin po, napakaputik po niyan at katabi ng putik may design pang dumi ng hayop at napakaraming hayop. At alam niyo po ba yung dayami nung pinaglalaroan ng mga kabataan? At nung panahon po namin, tumatalong kami doon. Ang kati po nun, pag kami tumatalong, napakakati sa balat. Kaya pag umuwi po ako, nakita ko ng magulang ko, mayroon lang hinanda pamalo sa akin. Maligo ka, ang kati mo, ang kati kasi nga, ang dungis-dungis ko po. Biruin po, dayami pa lang yun. Samantalang yung sinabi ko, putik, dumi, dayami, at sangkatutak na hayop. Ganun po, the worst as the worst po na mai-imagine nyo yung sabsaban. Ganun po ang lugar na pinagpanganakan ng ating Panginoong Kristo. Talaga po nakakadismaya kung sinerge ko po, sabi ko po, talaga po inilaan na doon po ipinanganak ang ating Savior po, ang ating tagapagligtas. So, sabi nga po, in a small town of Nazareth, land of Galilee, Joseph and Mary, nagpunta po sila doon sa land of David, at doon po isinilang ang ating Panginoong Kristo. However, the church has never definitely taught that Jesus was born on December 25. Ano naman po yan? Talaga pong wala po sa document. Pero there is no conclusive documentary evidence and sacred scripture mentioned, no date whatsoever kung kailan po talaga pinanganak ang ating Panginoong Kristo. But we as a Christian, kahit marami nagsasabi na ito daw December 25 ay doon sa Egypt, kasabay ng mga Diyos-Diyosan nila doon yung pagse-celebrate. Pero as a Christian, we celebrate December 25 as the birth of our Lord and Savior. Then, ganun pa man po, dapat ba natin i-celebrate ang Pasko araw-araw? Amen. So, para sa akin po, oo. The idea that the spirit of Christmas should be celebrated every day suggests that the core values often emphasized during the holiday season are principles that can enrich daily life and interaction. Wala pong masama. Para sa akin po, wala pong masama kung i-celebrate natin ang araw-araw ang Pasko. Sabi nga po, di ba sa kanta po dun ni Willie Revillame, kung araw-araw ay Pasko, kung araw-araw ay Pasko, sa buong mundo, walang away, walang gulo, tahimik ang bawat tao. So, si Willie Revillame pa lang po yun ha. Totoo po, kung isipin niyo po kung araw-araw ang Pasko, wala pong nakawang, walang gera, walang angkinan ng lupain, wala po. So, the true meaning of Christmas center on the birth of Jesus Christ, symbolizing God's love, hope, and salvation for humanity. Amen po. Jesus came to earth as Emmanuel, meaning po God is with us, to bring life and redemption. A message celebrate
through things of generosity, kindness, peace, and gratitude, even amidst secular tradition like gift giving and feasting. It's about reflecting on divine love, finding spiritual renewal, and extending compassion to others, especially to less fortunate. Kaya nga po pansinin natin dun sa Give Love on Christmas Day, ano po yung ibinibigay? Love. Ano po yung nagsisimbolize ng love? Ang ating Panginoon, ang ating God. And speaking of celebrating Christmas, alam niyo po ba na sa bansang Korea ay, share ko lang po, nakakalungkot pong isipin. Doon po sa aking pinanggalingan dati po. Sa bansang Korea po, mas binibigyan po nila ng pansin ang Valentine's Day, ang Family Day. So, hindi naman po masama yung Family Day. Family Day, New Year's, Chinese New Year's Day, at yung pong Halloween party po. Doon po napapansin o nararamdaman lang po namin ang kapaskuhan sa bansang Korea. Doon pag pumasok na po kami doon sa loob ng church namin. Dahil nandun na po yung mararamdaman nyo na po yung spirit of Christmas na may Christmas tree, may lights, at mga gifts po. At syempre po yung diwa po ng ating kapaskuhan na ating Panginoon Kristo. But bukod po doon, pag lumabas na po kayo ng church, umuwi na po kayo doon sa kanya-kanya naming tahanan at sa company po namin, wala na po. Wala nga po doon nagbibigay ng regalo pag-araw ng Pasko. Mas binibigyan po nila ng pansin yung magbibigay ng regalo pa Chinese New Year. Doon po, bibigyan po kami ng namin. Tutuwa po kami. Doon po na nararamdaman na mayroong okasyon sa bansang Korea. But Christmas po, minsan nga po natapat po ang Christmas Thursday po yata. Hindi po ka nagkakamali to 2021. Basta po, simpleng araw. May pasok po kami. Tapos, dun sa lahat po na nabanggit ko na okasyon, red calendar po sa bansang Korea. But Christmas, regular na color lang po. Nakakalungkot po isipin. Pero, biruin niyo po, dahil nga sineselebrate nila yung Halloween doon, na meron pa nga pong Halloween party, ito nga po, the tragic Halloween party event in Korea in 81. 81 po to. October 29, nagulat na lang po ako, 10:20 p.m. Nagkaroon po sila ng celebration ng Halloween party. Halos lahat po ng lahi nandoon po sa Seoul, Itaewon. Nagkaroon po ng stampede. Totally, sa dami ng tao, may dumating po yatang artista. Ngayon, nagtakbuhan yung isa, nagkaroon ng domino effect. Nagkaroon po ng stampede. Ayun nga po, ang namatay, 159, karamihan po youth. At yung injuries po, namalian ng buto, himatay, 196. Ang pinagpapasalamat na lang po namin, nung sumabog po yung balita na yun, nagkaroon po kami ng prayer vigil kagad online. Nabalitaan po namin, hindi sa walang casualties ng Pilipino. Lahat po, magbanggit kayo ng bansa, meron namatay, meron na nasugatan, pero wala pong Pilipino. Kaya glory to God po, amen po. Pero ganun pa man po nakakalungkot. Biruin nyo nga, siguro po wake up call to sa Korea na sineselebrate nyo yung sa kalaban, pero yung para sa akin, ayaw nyo i-celebrate. So mula po nung time na yun, pandemic pa po yun ha, partida pa, pandemic, nagkaroon ng gano'n. Na-stop po yun sa bansang Korea, yung Halloween party, bago po mag-November 1, gano'n, nawala na po yun, alam ko po wala na. Kaya nga po,
pansinin niyo po doon sa kinuwento ko, lalo na po sa bansang Korea, nawala na po sa kanila yung salitang MUST, mas. Nawala na po sa kanila yun na si Kristo dapat. Si Kristo dapat, ang una, si Kristo dapat lang. Nawala po yun sa bansang Korea. Ito po na, ngayon ko lang po naalala. Nakakalungkot din po sa bawat church po, kahit ano pong denomination sa Korea, mapaka-Catholic man o mapaka-Christian, kasi marami na po ka napasukan din doon na pag-iinibay po kami. Pag pumapasok po nga pala kami sa church doon sa Korea, bihirang-bihira na po ang may yung kids at youth. Talagang nandun po senior citizen na po sila o yung may mga edad po. So, nawawala na po talaga yung mass MUST sa kanila. Yung si Kristo dapat, mawawala na po. Pero meron pa rin po mga ilang katulad po ng GIL Church. Yan po. Kasi po yung mga Korean white na yung mga anak nila talagang pinipilit na dalhin po sa church. Pero before, ano pa man po, wala na po. The rest, wala na. Kahit po yung ultimo yung church na pinanggalingan ko, wala na po. Ang nandun na lang po na youth na nakikita ko, natatandaan ko, yung anak po ng pastor namin na Koreano. Yun na lamang po. Pero the rest na mga napuntahan pong church, nakakalungkot pong isipin, pero yun po ang katotohanan, wala na po. Panay senior o may mga edad na po. Wala na po yung youth and kids yung sa bansang Korea. So, napapag-usapan po natin ang mass. So, there are 4 things. Mass. Sabi ko nga po sa kanila, reminder lang po sa atin to. Yung aking ibababa ngayon, reminder lamang po yan. There are 4 things must to remember po. Ang una po, must be aware. Dapat magkaroon po tayo ng kamalayan. Pero, biruin niyo po itong be aware. Pag yan po pinagtuktong niyo, magiging beware. Na ang ibig pong sabihin, mag-ingat po tayo. Ingat po. Yung po parang nagiging double meaning po siya. So, beware meaning mag-ingat. Ito po, naalala ko po, bago po baba ng word, Bible verse yan. Naalala ko po ito nung nagpipreach po si Pastor Elvie. Alam ko po, narinig po nito nung 7th year anniversary na yung pong Merry Christmas, huwag po natin baguhin. Yung salitang Merry Christmas kasi po nagiging X, mas. And nung binanggit po niya yun, bigla pong nagbalik tanaw po sa akin yung kabataan ko na lalo po yung high school o pag may Christmas party, ako po kasi nagbabalo ng exchange dito. Nilalagay ko po, Merry Xmas. So, nung nagkamali na po tayo, talagang napakalaking kamalian pala po sa atin. Kaya nga po sabi, must be aware. So, pero yun pwede namang pwede naman natin, kung ayaw nyo ng X, but pwede namang gawing Mary Xmas, di ba? Pwede naman yun. Kasi C stands for Christ. Pero bakit Mary Xmas yung ginawa ko noon? So, pinapasok po tayo ng kalaban. Pinapasok po tayo ng kalaban, di ba? Pipilitin niya sa anumang paraan, mapagitmay niya, mapa-lettering o pagsusulat, papasok at papasok po ang kalaban. Kaya be aware po tayo. Sabi nga po sa 2 Timothy 3, 1-5, but mark this, there will be terrible times in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, no lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people.
Yan po hindi pa po gano. Nung tinagalog ko po, lalo po akong kinilabutan kasi nung sa Tagalog po niya ng Timoteo 1-5, kawalan ng pagsamba sa mga huling araw, yun po title. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Tulad nga po ng aking nabanggit at nakwento sa bansang Korea. Siguro po naging wake up call po sa kanila yun. Sa talata po ito, kung talagang iisipin ang isa sa puso po natin, nakakapangilabot po. Nakapapangilabot sa mga last day po na pwedeng mangyari. At alam niyo po ba yung last day na yun? Nagsisimula na po siya, di ba po? Nagsisimula na. Kaya be aware, each and every one of us. Kasi pwede pong pumasok ang kalaban kahit po mismo araw ng Pasko. Papasukin po niya yan. Sa mga susunod po pong ibababa, malalaman niyo po kung bakit. Sa pangalawa po, mas focus. To direct attention. Hindi po sabihin, tuunan, pansin, o pagtutok. Sabi nga po, ito po yung Bible verse about focus, emphasize, setting your mind on God, seeking His kingdom first, running with endurance, trusting Him for peace, and keeping your eyes straight ahead to avoid distraction. Sabi nga po sa Hebrews 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you. Alam po natin na ang kalaban po gagawin niyan lahat. Malusot lamang po tayo sa ating Panginoong Kristo. Malusot lang po tayo sa mawala lang po tayo sa tuwid na landas. Bakit ko po ito nasabi? Pansinin niyo po. Di ba po, alam po natin ang Christmas party talaga po, that is invented by tao lamang po, tayo po, Christmas party. Ginawa ang event na Christmas party upang mag-join together, magkaroon ng fellowship, ang hindi magkakilala tulad ng sa eskwela, sa opisina, o kahit ano pong kumpanya, ginagawa po yan. Pero pansinin niyo po, pagkaraan, ito po, based on my own experience, pansinin niyo po after eating, fellowship, exchange gift, meron na po kagad na sumisingit na kalaban. Pagkatapos po nun, meron pong inuman ng alak. Last Thursday po, nagkaroon po ng Christmas party ang TODA, o TODA po sa Bulacan. Isa nga po ako sa mga officer doon ng TODA. So, nagawa po naman namin, meron pong gift giving, raffle, may konting games. Ang nakakalungkot po isipin, after po noon, nilabas na po yung pinakamalaking kahon na hindi po gift. Ang naman po, MP Light ba? Imperator. Basta po yun po. Kahit ako po kasi hindi ko po nakakalimutan po. Although na alam po nila na pagdating sa alak, hindi po nila ako inaalaman talaga. Sabayan po nga nila, umiinom po sila ng alak, pinagayan po nila ako ng RC Cola. Dahil alam po nila hindi ako umiinom.
kahit anong pilit nila, hindi po ako umiinom. Lagi nga po akong binibiro pag mayroon po kaming pulong, hindi po sa magbubuhat ng bangko sa amin po. Sergeant at arms po kasi ang natungkulan ko. Sergeant, baka lumagpas ka na sa langit dahil hindi ka umiinom ng alak. Sabi ko po, okay lang po, masama po yan. Masama po sa masama sa health, masama pa po yan sa paningin po ng ating Panginoon. Amen po. So, yun nga po, hindi ba po ba natin pwedeng gawin ang isang okasyon? Ayun nga po, sa panahon po natin ngayon, kahit saan po, sumisingit na ang kalaban. Bigyan mo pa po kayo ibang sample. Hindi lang naman po sa Christmas party nangyayari yan. Sa kasal, sa binyag, pati nga po diba, sa patay, ginagamit na rin po ang kalaban niya. At nakakalungkot pong isipin na hinahayaan o nakakapasok po ang kalaban. Kaya nga po sabi, mas focus kung ano po yung ginagawa natin. Kung ito po iba'y gawain sa Panginoon, huwag po natin samahan ng gawain para sa kalaban. Pasensya na po, hindi ko po kasi mabanggit yung salitang ano, kaya kalaban na lang po ang talagang sinisya ko. Sige po, napakabilis pala po. Number 3 na po tayo. Ang pangatlo po, must guard. Must guard. O sa Tagalog po ay magbantay. Sabi po sa 1 Corinthians 16:13, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Tabi ko muna po yung ating Bible verse. Sino po dito nakakakilala kay Santa Claus? Sige po. So, nung bata pa po ako, ayan, alam ko yun ako, na-experience yun. Nung bata pa po ako, pinamulat po sa akin ng aking mga magulang na lalo 24 ng gabi, pinamulat na sa akin, magsabit ka ng medyas, kung hindi sa bintana o sa Christmas tree. Talaga kung ilang taon din po akong nabudol. Pagpasayin ko na po. Nabudol po ako ng mga magulang ko. Magsabit ka ng medyas sa bintana o kaya naman sa Christmas tree. Kaya ako, ano pa lang po, 20 pa lang yun, tatanda ko gumagawa na ako ng Christmas tree. Ina-assemble ko yung Christmas tree namin. Kaya pag sininyasan na ako ng mga magulang ko magsabit ka na, meron na akong sinabit sa bintana, may sinabi pa ako sa Christmas tree at saka pinto. With matching Christmas list. May listahan po yung kung ano yung gusto ko. Ang nagtataka po ako, doon sa mga nilista ko, ni isa walang tinutupad si Santa Claus. Ni isa po walang tinutupad si Santa Claus. Bakit? Sabi ko, budol naman si Santa Claus. Sabi ko pang gano'n. Nagkakamali po tayo, nagkakaisip na natuklasan ko rin po na si Santa Claus pala po yung aking mga magulang. Na siya pong naglalagay ng, tuwa po ako pag nakakuha po ako ng laruan, bagamat maliit. Sabi ko kasi, ang nire-request ko noon, larong robot na malaki. Pero pag binubuksan ko na yung gift ko, isang robot na maliit. Kaya sabi ko na lang, siguro dumadaan sa crisis si Santa Claus. Kaya kapos siguro kapos sa budget, sa dami ng binibigyang bata. Kaya talaga pong gano'n po. So sabi ko nga po, nagkamalay tayo nagkaisip na lamang ko rin po, nabudol ako ni Santa Claus na magulang ko pala po yung nagbibigay ng laruan ko sa akin. Pero hindi ko na po, in-stop ko po doon, hindi ko po pinamulat sa anak ko na mayroong Santa Claus. Basahin ko lang po para most of the decoration mapapansin po natin. Di ba, may Santa Claus. Kahit po dun sa Christmas party po namin, ayoko naman po sirain yung atmosphere ng karamihan ng tao. Kasi biro nila, ito si Santa Claus. Sabi ko, bakit? Ito yung nagre-represent yung Christmas party namin. Hindi ba pwedeng ibahin namin, tatabi ko dapat yung image ng Santa Claus. Kaya sabi ko, baka
masira ko yung atmosphere, yung kasayahan ng mga miyembro ng TODA. So, hinayaan ko na lang po. Most of the decoration, napapansin po natin, marami po ang Santa Claus. Ano po ba yung kaugnayan ng binaba ko na pang number 3 na guard at Santa Claus? Ito na po. Kailangan ko po kasi ibaba ito at ito po yung sinabi sa akin ni Lord. Kailangan ko pong ikwento itong natatandaan niyo po yung movie ni Paolo Contis, Dear, imbis na Santa, naging inadya pong hindi ipalabas yan. At ang FYI po sa atin, at salamat po sa Diyos, ang unang-una pong tumiligsa sa pelikula na yan ay mga Christian po. At nagtagumpay naman po na hindi maipalabas. Bakit po ba? Ano po ba ang mensahe ng palabas na Dear, imbis na Dear Saint, Dear Santa, naging Dear yung kalaban po? Ano po ba ang mensahe nun? Kasi po, ang mensahe po nun, sa pagkakatanda ko po, yung kalaban na yung dear na yung kalaban, pwede pala siya magbago at gagawa siya ng kabutihan doon sa mga bata. So, ano po ang magiging epekto sa mga manunood? Mabuti naman pala yung kalaban. Si Satan, mabuti naman pala siya. Pwede siyang magbago at magbigay ng regalo sa mga bata, sa ating mga tao at magbigay ng hope. Basahin ko po para hindi po ako mawala. Dahil nga po ang konsepto at mensahe daw ng movie na ito ay ang Satan daw ay pala pwedeng magbago, maging mabuti at gumawa ng ikasasaya ng ating kapwa. Kung saan hindi natuloy po ang palabas dahil nga po sa mga sa kapatiran po natin tumutol po dito. But take note po, magkaiba po si Satan at ang tao. Magkaiba po yan. Dahil ang tao po ay tao at ang kalaban ay kalaban, may chance pa ang tao na magbago. Pero po, ang ating kalaban ay hindi na. Pwede lang po siyang gawin ay manling lang po. Katulad nga po, buti na lamang po, hindi na ituloy yung pelikula na yun. Sabi nga po sa aklat ng mga taga-Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang mga ugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Huwag malaman ninyo ang kalooban, upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Napakalinaw po. Napakalinaw po ng nakasulat. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa ating mga isip. Ang kalaban, hindi po papayag yan na baguhin ang madumi nilang isip. Ang gusto po nila ay to do their dirty works. Yun lamang po. Ang pang-apat po at ang panghuli, wisdom is must in doing right. Sa Tagalog po, karunungan ay kinakailangan sa paggawa po ng tama. Una po sa loob po ng ating tahanan, imulat po ang ating mga anak at ang ating pamilya na hindi lamang po sa tuwing araw ng Pasko ang pagbibigay, ang pagmamahal at paggunita sa pagsilang po ng ating tagapagligtas na si Jesus. Bagkus araw-araw po natin itong gawin ang tama na makapagbigay papuri sa ating Panginoon. Huwag po natin baguhin yung diwa po ng Kapaskuhan. Pilitin po natin na kaya po ipinanganak si Kristo po, hindi po yung number 1 na pagbibigay. Opo, tama po yung pagbibigay. Hindi po yung una eh. Kaya po isinilang ang ating Panginoong Jesucristo dahil for salvation po.
Pinanganak po, period. Salvation, period po. Pero pwede pong gawin natin yung comma kasi nga po, He gave love to us. At yun po yung ating ginagawa ngayon sa ating mga kapatid, lalo na po dun sa mga mas nangangailangan po. Naalala ko lamang po, araw din po ng Kapaskuhan yun. Hindi ko lang po matandaan po ang year. Paluwas po ako papuntang monumento. May sumakay po sa jeep, nagpupunas ng mga paa namin na nandun. Pagkapunas po ng tao na yun, sabay abot po ng sobre. Ano po ang, bakit ko po naikwento to? Kung ano man po ang dahilan nila, nagsisinungaling man sila o hindi, yung paghingi nila ng tulong at pinaon pa nila sa araw na magpapasko, sila na po magdadala nun. Kung ano man po yung dahilan nila, nagsisinungaling man sila, o totoo yung sinasabi nila na kailangan nila dahil nagugutom sila, sila na po magdadala. Ngayon po, nandito na po yung aksyon, nasa atin po. Kung magbibigay ka sa mas nangangailangan, sa ganung paraan, wala pong problema. Kung yun po yung nasa puso nyo na makapagbibigay pa lugod sa ating Panginoon, hindi po yung, hindi ko bibigyan yung pangdadalabs lang nyo yan. Hindi ka na nga nagbigay, ginudge mo pa yung tao. Meron pa po sumakay sa jeep noon, may dala-dala siyang picture ng mag-ina niya nasa ospital, bagong panganak daw, nasa ICU yung kanyang anak. So, nagkataon po na 50 pesos na lang po yung pera ko. Isang sakay pa ako bago makauwi sa amin. Wala pong pasubali, binigay ko po yung 50 pesos. Tinext ko po yung misis ko, anak ko, hindi ko matanda ko sinusundo sa akin. Sa terminal ng jeep, doon po ako nagpasundo. At least po, kung totoo man po yung sinasabi niya na nangangailangan siya dahil sa mag-ina niya, kung totoo, ang laking kaluwagan po sa ating mga puso dahil nakatulong tayo sa ating kapwa. Kumaga siya na nga lang magdadala kung totoo yung sinasabi niya o nagsisinungaling. Pero ang sa akin po nun, hindi po ako nanginaya na ibigay ko po yung huling kaulihang pera o salapi ko po sa bulsa ko. Ang nasa isip ko po nun, makatulong po sa aking kapwa. Lalo na po doon sa bata. Di ba po mayroong Bible verse tayo na kung ano yung ginawa mo sa bata, ay ginawa mo na rin po ako. O yung, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo na rin sa akin. So, sino po yung pinagbigyan natin nun? Walang iba po, kundi ang ating Panginoon. Amen po. Alapan po natin ang Panginoon. Huwag po nating baguhin ang diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sumisimbolo po ng pag-ibig. Ang resulta ay ang pagbibigay sa ating kapwa. Hindi lamang po sa pera, pagkain o regalo. Higit po sa lahat, yung panalangin po na bibigay po natin sa ating kapwa. Napaka-powerful po ng ating panalangin. Napaka-powerful po. Bigyan ko po kayo ng huli. Pwede po huli po ito. Sabi ni Pastora, may power tayong mag-healing po sa ating kapwa. Pero watch our word. Dahil yun po, kada salitang binibitawan po natin, pinapakinggan po ng ating Panginoon. Bigyan ko po kayo ng sample. Nakwento ko na po ito ilang beses na siguro sa prayer and discipleship. Na-share ko na po ito na 3 months na po ako dumating galing Korea. Kinuha na po ang father ko ni Lord. Kumbaga 3 buwan lang po kami nagkasama ng aking father. Mula po nung 10 years po kami nagkalayo. At nung bago po siya mawala, na-confine po siya sa ospital ng 1 linggo. At nung nilabas po siya, dinala sa bahay,
nakikita ko pong nahihirapan na yung father ko. Alam ko pong meron po tayong power prayer ng healing. Pero ang pinray ko po sa ating Ama, alam ko po, tinatch ko po yung head ng father ko. Nakikita ko po nahihirapan niya. Nanalangin po ako. Tapos dinigit ko po yung bibig ko sa tenga po ng father ko. At sabi ko po, pero bago po yun, napatanggap ko po ang father ko. Sarado Katoliko po yung father ko, mother ko, sarado Katoliko. Pero habang nasa ospital po yung father ko, napatanggap ko. Kaya tinatanong po ni Pastor Ellie, napatanggap mo ba yung father mo bago? Opo, Pastor Ellie. Kinukonvit po ako ni Lord, kailangan pong gawin yun. Kaya pinilit ko pong gawin kahit nasa loob po ng ospital. So balik po tayo doon sa kwento ko. Nakikita ko po nahihirapan yung father ko. Tinuon ko po yung kamay ko po sa forehead niya, sa noo. Pinanalangin ko po. At bago po kami maghiwalay, sabi ko po sa father ko, Ama, magpahinga na po kayo. Alam ko po, nandito po yung panalangin niya. So, magpahinga na po kayo. Sabi ko sa mother ko, uwi muna ako sa bahay namin kasi medyo may kalayuan. Siguro mula rito hanggang sa bahay nila Sister Julia. Ganun po kalayo. So, umuwi na po ako. Hindi pa po ako nakakalabas ng gate. Tinatawag na po ako ng bunso kong kapatid na umiiyak. Kuya, wala na yung ama. Bumalik po ako. Naghahabol-bulan sila lahat. Pati yung ate ko pong nasa cellphone. Umiiyak, halos mawalan ng ulira. Kinuha ko po yung cellphone. Pinakalma ko po yung sister ko. Ate, maging matuwa kayo. Kahit yung mother ko po mahal kong hihimatayin, pinagyayak ko. Huwag kayong magsiiyak, matuwa kayo. Kasi yung karamdaman ng Ama, pinalis na ng ating Panginoon. Sa ganoong paraan po, natupad yung pagtatanggal ng sakit po ng aking Ama. Ganun po ka-powerful yung prayer po natin. Kaya hindi ko po ang pinirayer ko po na, Lord, pagalingin po yung mother ko, gano'n. Kaya naman po, kung ano po yung kalooban, hindi po. Dinirect ko po, Lord, tanggalin na po yung nararamdaman ng father ko, pagpahingahin na po siya. Kung ano man po yung ibig ko sabihin, double meaning man, triple meaning, tinupad po ng ating Panginoon. Ganun po ka-powerful yung prayer po natin. Amen po. Palapakan po natin ating Panginoon. So, sabi nga po sa Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. Sa Tagalog po, mga kawikaan, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay karunungan sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan na nagtuturo na ang tunay na karunungan ay nagmumula, walang iba po, kundi sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Gamitin natin ang ating karunungan upang makatulong at hindi makalamang po ng ating kapwa. Napakaraming aspeto po niya. Lalo po ngayon sa panahon natin, yung pinakaputok na balita po sa Bulacan, ang blood control. Alam po natin yan. Nawa po, huwag po na tayong humantong o tumulan o pumalis po sa mga taong ito. Kumbaga, kung ano po yung pinagkaloob sa ating knowledge, wisdom po ng ating Panginoon, gamitin po natin sa tama. At natutuwa po ako at na-amaze sa ROG dahil ginagamit po nila sa tama sa pamamagitan po ng pag-house to house, paghayo, ng kananayan, katatayan, sa feeding, sa napakarami pong aspeto o gawain po. Ginagamit po ng ROG Marilao yung wisdom po na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon upang makapagbigay papuri po sa ating Panginoon. Amen po. So, at
Actually po, yung mga sinasabi ko po, hindi po yung inaral ko kagabi at yung nakaraang gabi. At alam ko po, sabi ko, Lord, kayo po ang magbigay sa akin ng wisdom na maibaba ko po talaga ng tama. Kaya wala po sa script ko po yung sinasabi ko. Tinitingnan ko na lang din po yung binabasa ko. So, sa conclusion po tayo. Sabi po sa conclusion, sa Luke 2:11, today in the town of David, as 16 po. Alam ko kung alam po natin lahat yun, ang John 3:16. Dinagdagan ko pa po ng Luke 2:11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Walang iba po kundi sino? Jesus Christ po. Sabi nga po, this is the King promised by God in the humble, stable manger, surrounded by love and light and Savior had come into the world, not as a mighty ruler, not in the palace, not with soldier and trumpet, but as a baby resting in his mother's arms. It was God's way, showing the true power is not found in strength but in love, not in wealth but in humility, not in fear but in peace. Ipakita po natin sa ating kapwa na araw-araw sa buhay natin ay may Pasko. At ang ating Panginoong Jesucristo ang tunay na diwa po ng Pasko. The birth of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ will remind us that even in our darkest moment, God's light still shines. He came to bring hope to the hopeless, peace to the troubled, and love to every heart. Jesus, the Savior of the world, our Lord. Bago po ako magtapos, nabigyan na po tayo ng regalo, nakatanggap na po tayo ng regalo sa ating kapwa, sa ating mga kakilala, mahal sa buhay, lalo pa ngayong mismong araw ng December 25. At alam ko rin po, ang lahat na nandito sa loob ng sambahayan po ng ating Panginoon, nakatanggap na po tayo ng regalo o blessing galing po sa ating Panginoon. Meron po akong isang hamon. Ano po ang mabibigay naman po nating regalo sa ating Panginoon? Para sa akin po, ang mabibigay ko pong regalo sa ating Panginoon, walang iba po kundi ang oras. Oras po na manalangin, oras na magpuri, oras na magpasalamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Maging babad po tayo. Patuloy po natin yung ginagawa po natin sa pag-attend po ng prayer, discipleship, mapa AM o PM, men's ministry, mapa youth, mga kabataan po. Maging babad po tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil kung hindi sa Kanya po, wala po tayong kaligtasan. At sa huling salita ko kung bibigkasin, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Kasi tayo po ang lahat. Panginoon, we know Lord God, ang binaba ko ngayong salita is a reminder lang po para sa amin na kung ano po talaga ang diwa ng Pasko sa bawat isa pong naririto sa inyong silid, Lord God. Lord, sa panahon po ngayon, sa panahon po na ito,
Kung tutuusin po ay hindi po mahalaga ang regalo na bagay, mapapinansyal man po. Ang pinakamahalagang regalo po na natanggap po ng bawat isa sa amin ay yung ipinanganak po kayo upang maging manunubos sa aming mga kasalanan. Dahil po sa inyo, Lord God, kami po ay naligtas. Lord God, sa darating po na araw ng Pasko, at hindi lamang po sa araw ng Pasko, sa mga susunod pong araw, papanatiliin po namin ang diwa ng Pasko. Ang inyong pagsilang ay nasa aming mga puso at isipan upang makita po ito ng aming kapwa, na si Jesucristo ang walang iba at nag-iisang aming tagapagligtas. Muli po kami nagpupuri ng papasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen po. Na-bless po ba tayong lahat? Alam naman natin kung anong klase, kung anong ibig sabihin po ng Christmas, di po ba? Hindi po si Santa Claus, kundi ang ating Panginoong Jesus, di po ba? Amen po ba? Amen. Christ is in us, di po ba? Because Christ is the reason for this season. Amen? So, sa ano na po tayo? Sa ating tithes and offering na po tayo. Ang na matatagpuan po natin sa Mateo 6, 1-4. Ang sabi ko dito, katuruan tungkol sa paglilingmos. Pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao, ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay. Pag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. So, dito, ini-inform po tayo ng salita ng Diyos na dapat po ating pag-ingatan, lalong-lalo na yung pagbibigay po natin, di po ba? Dahil ang ating Panginoong Diyos ay nakikita niya ng lubos sino po yung merong kaayusan ng sa puso, yung paglilingkod po natin, di po ba? Nakikita niya po dito. At ito ay, kung maganda ang nakikita sa ating Panginoong Diyos, kung kabutihan ang ating puso, di po ba? Ito ay magkakaroon po tayo ng reward, di po ba? Ng Amang nasa langit. So, sinasabi ko dito sa verse nito na yung pagbibigay mo natin ng limos or pagbibigay, ibig sabihin mo, dito di po ba yung pag-help po sa atin ng asking money, food, di po ba? Pero in public places, di po ba? Sa mga nagbibigay ng mga tao na to, ay huwag na natin ipakita, di po ba? Kasi pinipraise natin ang isang taong yun at hindi sa binibigay ng ating Panginoong Diyos, di po ba? So, ilihim natin or gawin na natin palihim or huwag natin sabihin maski man sa ating mga kaibigan daw po, di po ba? Dahil nakikitaan lahat ng ating Panginoong Diyos, lahat ng ating ginagawa, hindi lang sa ginagawa, kundi sa ating mga puso at isipan, kung ito po ay tama o hindi, di po ba? So, hawakan na po natin ang ating mga handog sa ating mahal na Diyos. Papasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa aming presensya, sa aming buhay. Kami po ay nandirito, hinahawakan namin ang aming mga handog po para sa inyo, ang aming offering po para sa inyo. Yes, Lord God, maliit na bagay lang po ito sa inyong nakikita.
Pero nakikita ninyo, nasa siliksik ninyo, Lord God, ang aming mga puso na ito ay aming handog na para sa iyo lamang po, Lord God. Hallelujah. Nawa, itong ginagawa ho namin for your advancement para sa iyong kingdom, Lord God. At to glorify your name. Nawa kami lahat po dito na nagsama-sama, Lord God, ay bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon ng aming pananampalataya po sa inyo ay lalong lumalalim po ang aming buhay ay para sa iyo lamang ito. At lahat ng aming mga ginagawa, Lord God, ay para sa iyo lamang po ito. Maraming salamat po sa umagang ito. Lahat po kami ay maraming salamat sa iyong mga binibigay niyo po para sa amin. Inahandog namin lahat ng mga ito, Lord God, ang ginagawa namin. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, kung darating na araw ng Pasko, bago kayo ay humingo po sa aming puso, maipakita po namin sa aming kapwa ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi lamang po Merry Christmas, but Christ Mass. Si Kristo lamang po ang dapat sa aming buhay, Lord God, dahil you are ang tanging daan upang makapunta po sa inyong kaharian, Lord God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. We honor you, our God, our King, our Adonai. In Jesus' name we pray. Amen.